이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 28장 1절로 9절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa Genesis chapter 28 verse 1 to 9. 교도하십시다. Salita nating basahin. 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되 너는 가나안 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고 Tumindig ka at pumunta sa Padan-aram sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina. Mag-asawa ka roon mula sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고 No'y ibigay niya sa iyo ang pagpapala ni Abraham, sa iyo at sa lahat ng iyong binhi, upang ariin mo ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. 이에 이삭이 야곱을 보내며 그가 밧단아람으로 가서 라반에게 이르렀으니 라반은 아람 사람 부두엘의 아들이요 야곱과 에서의 어머니 리브가의 오라비더라. Nakita ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at siya pinapunta sa Padan-aram upang doon mag-asawa at nang siya basbasan ay pinagbilin sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak na babae ng Kanaan. 또 야곱이 부모의 명을 따라 밧단아람으로 갔으며 Kaya't nang makita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama, 이에 에서가 이스마엘에게 가서 그 본처들 외에 아브라함의 아들 이스마엘의 딸이요 느바요스의 누이인 마할랏을 아내로 맞이하였더라. 아멘. Amen. 삶의 현장으로 나가는 자녀에게 라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin na mensahe ng pamamagat na sa anak na hahayo doon sa field ng kanyang buhay. 여러분 성경은 어디에서든 인간의 근본 문제와 하나님의 유일한 해답 그리스도 붙드는 이 그리스도 눈으로 보지 않으면 이제 보이지가 않아요. At sa anumang bahagi ng Biblia, kung hindi natin makikita ano ba yung pangunahing problema ng tao at ano ba yung natatanging solusyon, ay hindi natin ganap na naunawaan ito. 노아 시대 이후에 사람들은 바벨탑을 쌓고 하나님께 또 반역의 길을 갔는데 하나님은 아브라함을 택하사 가나안 땅을 이제 선교 기지로 삼기 위해서 준비를 하고 계십니다. At matapos nga ang panahon ng baha, ay nagtayo muli ng Tore ng Babel ang mga tao at sa panahon na itinawag ng Panginoon si Abraham at pinatungo siya doon sa lupain na pinakita ng Diyos sa kanya sa Kanaan. 그래서 그리스도 언약의 바톤이 이제 노아로부터 셈 할아버지를 통해 이제 이 아브라함에게 이어진 거예요. Ang tipan ni Kristo ay naipasa mula sa kanyang lolo na si Noe at ganoon din kay Shem at naipasa kay Abraham. 이 아브라함에게 이어진 언약의 바톤이 오직 그리스도 이삭으로 전해지고 이삭에게 전해졌던 이 바톤이 이제는 야곱에게 이루어져 가는 이 현장을 우리가 지금 보고 있어요. Ang bato ng tipan na ito ay naipasa kay Abraham, kay Isaac at ngayon naman ay kay Jacob sa ating binasa. 이 언약 붙든 야곱을 향해 지금 이삭이 이제 이 세상으로 이제 나가야 되는 그런 상황에 지금 축복하는 내용이 나옵니다. At nabasa nga natin na upang ipasa ang bato na ito ng tipan kay Jacob ay pinagpalangan, binasbasan itong si Isaac, si Jacob na anak niya upang tunguhin ang mundo. 야곱은 더 이상 부모님 집에 살 수가 없어서 이제 혼자 머나먼 길을 떠나야 했어요. Ito yung tagpo kung saan si Jacob ay kailangan ng lisanin ng mga magulang niya at kailangan niyang mag-isa na maglakbay. 야곱은 장자의 축복을 받았지만 형 에서를 피해 도망가는 이제 이 도망자의 신세가 되었지요. Bagamat tinanggap niya ang pagpapala ng pagiging panganay, naging miserable at mahirap ang kanyang buhay, kailangan niya tumakas mula sa kapatid niyang si Esau. 여러분 편안한 가정 부모를 이제 부모와 함께 못 살고 형에게 죽임당할 것 같은 이런 도망자의 신세가 되었다. 그 심정이 어떻겠습니까? At gaano kaya ang naramdaman ni Jacob na kanilang magulang na yung kanilang komportableng pamilya sa isang iglap ay ang isa kailangan takasan ng pagpatay ng kanyang kapatid. 그래서 야곱이 살았던 그 부엘세바에서 하란까지는요. 거리가 한 800km나 떨어져 있어요. At may 800 kilometro ang tataya bago siya makarating sa kanyang patutunguhan. 하루 30km씩 걷는다 해도 한 달 정도 걸어야 가는 거리예요.
Dahil makikita natin na may iisang buwan kung ito ay lalakarin tutunguhin mo. 그것도 지금 도망가는 길이잖아요. At andun siya sa pagtakas. 이 산을 잘 타는 이 에서가 지금 쫓아올 것이 두려워서 야곱은요, 막 힘껏 도망을 갑니다. At maaaring andun yung pagkatakot na habulin siya ng kanyang kapatid na si Esau at talagang mabilis na siya tatakas. 이때 가는 길에 쓰러져 돌을 베개 삼아 이제 잠들었는데 이때 야곱에게 하나님이 보좌에 계신 하나님이 직접 연결되어 있는 꿈을 꾸게 된 거예요. At sa kanyang pagod, nakatulog siya at nakahilig inunan niya isang bato. Doon ay naginip siya ng isang hagdan na patungo doon sa kalangitan. 혼자 외롭고 힘들고 두려운 그 상황 속에서요. 하나님이 내가 너와 함께 있도다 하고 이제 이 보좌와 사닥다리를 통해 야곱과 연결되어 있는 것을 하나님이 보이신 거예요. Dahil sa kanyang kalungkutan at nag-iisa siya at yun ang pagkatakot sa kanya, kung kaya sa panaginip niya pinakita ng Diyos yung larawan ng hagdanan patungo sa trono ng Diyos. 이렇게 하나님을 종교적으로 지식적으로 알고 있는 게 아니라 인격적으로 실제로 하나님이 우리와 함께 하시며 만나 주시고 어디로 가든지 항상 함께 하시겠다고 약속하셨어요. At dito nga ay hindi lang bilang kaalaman ng Diyos sa kanya, kundi nakatagpo niya mismo ang Panginoon personally sa buhay niya at yung ipinangako ng Diyos sa kanya na lagi siyang sasamahan sa siya naroroon ay ginawang totoo sa kanya. 우리에게도 동일한 약속이 주어졌죠. At yung tunay na pangako ng Diyos ay natupad. 이 야곱이 지금 이제 이 하루 30km씩 걷는다 하더라도 한 달 정도 걸리는 먼 거리에 외가 있는 바단 아람으로 지금 가고 있어요. Kung tinatayan natin na in 30 days ay andun yung 300 kilometers na matatakbo niya o lalakarin niya, papunta siya ng Padan-aram. Ito yung may 3 buwan niyang lalakbayin. 이렇게 가정 불화가 왔었던 이 원인과 동기는 어떻든 간에 하나님은 야곱과 에서를 함께 살지 못하도록 만드셨어요. Andun man ang pangyayari na hindi na maaring magsama pa magkapatid na ito na si Esau at si Jacob. Ngunit andun yung nakatagong plano ng Diyos at kanyang layunin. 서로 내 실수로 야기된 어떤 어려움이라 할지라도 이런 갈등은요, 새로운 도약이요, 하나님의 계획입니다. Anumang conflict ang dumating dahil sa isang kaguluhan, andun yung plano ng Diyos. 형의 진노를 피해서 도망하는 야곱에게요, 하나님은 새로운 세계와 인생의 중요한 것을 모두 예비해 놓으시고 지금 붙들고 계세요. At para nga kay Jacob, natatakasan niya yung galit ng kanyang kapatid, inihanda ng Diyos ang isang bagong daigdig para sa kanya at mga mahalagang bagay. 그 상황에 야곱의 부모 이삭과 리브가는 야곱에게 중요한 것을 알려주고 축복했습니다. At bago ang binasbasa ni Isaac, ang kanyang anak, kasama ng kanyang asawa si Rebecca, andun yung mahalagang bilin nila sa kanya. 이제 가장 중요한 첫째, 그 야곱을 불러서요, 축복했어요. At nang una tawagin siya ay pinagpala. 우리 이제 한국 사람들 옛날 어릴 적에요. 옛날 우리 한국 조상들은 아이들을 참 이렇게 참 야박하게 꾸중하고 매 때리고 막 이러면서 키웠어요. Noon sa paraan ng mga Koreano, kapag pinapalaki nila yung mga anak nila, ay talagang stricto, andun sila yung namamalo, at disiplina yung mga bata. 내 자녀를 노엽게 하지 말라고 그랬는데요. 우리 옛날 한국 이 조상들은 자녀들을요, 노엽게 키우고 그냥 저주를 하고 이 망할 놈아, 이 썩을 놈아 막 이리 하면서 키웠어요. Sabi sa Biblia, huwag pahirapan sa pamamalo o pananakit ang mga anak. Ngunit sa paraan ng mga Koreans, andun na minumura nila yung anak nila o pinagsasalitaan nila ng masakit. 그러나 약 150년 전에 선교사들을 통해서 이 복음이 한국에 들어왔습니다. Ngunit makikita natin na ilang libot taon yung lumipas ng daang taon ay andun dumating yung mga missionaries sa Korea. 그래서 한국도요, 이 부모들이 어린아이를 귀하게 여기기 시작했어요.
Doon nagsimula yung pagpapahalaga ng magulang sa mga anak. 그래, 이 어린 놈, 이리 하지 않고 어린이, 어리신 분, 이렇게 높임말을 쓰기 시작한 거예요. At hindi nilang basta parang walang halaga, bata ka, kundi batang edad, ganyan, na may parang paggalang na sa bata yung kanilang pagtawag. 여러분, 부모, 특별히 이 파스톨들은요, 모든 성도들, 또 부모는 자녀들을 꼭 축복하시기를 바랍니다. Ganun din naman ng mga magulang o katulad ng mga pastor, pagpalain nila yung kanilang mga anak. 하나님이 부여하신 부모의 축복권이 노아 때 봤죠. 창세기 9장에 노아가 셈과 함과 야벳 축복하는 내용 그대로 되어지잖아요. Tulad sa Genesis chapter 9, makikita natin si Noe na kanya binasbasa si Shem Ham at si Japheth nang andito yung pagpapala o kapangyarihan na magpala ng isang magulang. 신명기 21장 5절에 보면요. 레위 자손 제사장들, 쉽게 말하면 오늘날 이 파스톨들은 여호와 하나님을 섬기게 하시고 또 여호와의 이름으로 축복하게 하신 자라고 말씀하셨어요. At sinabi nga rin sa Deuteronomio 21 verse 5, ang mga pari noon, ng mga anak ni Levi, ito yung mga pastor natin ngayon na sila pinili ng Panginoon upang mga siwa at magbasbas sa pangalan ng Panginoon. 그래서 부모는 하나님 그리스도의 이름으로 자녀들을 꼭 계속 축복하시기를 바랍니다. Kaya sa pangalan ni Kristo, patuloy na pagpalain ninyo ang inyong mga anak. 파스톨들은 계속 성도들 기도하는 사람들 계속 그리스도 이름으로 축복하시기를 바랍니다. At nawa mga pastor din, ang bawat membro ng church, ipanalangin, patuloy na pagpalain sa pangalan ni Kristo. 이제 나중에 야곱이요 12 아들들 축복하는 내용들 그대로 되어지잖아요. 창세기 49장 보세요. Sa Genesis 49, makikita natin na andun nga na pinagpala at pinasbasan ni Jacob ang 12 lipi. 또 창세기 27장에도 보면 우리가 지난번에 다 살폈지만 이삭이 이제 이 야곱과 에서에 대한 이삭의 축복 우리가 잘 보았습니다. Yung nakarang linggo ay mainam na nakita rin natin yung pagbasbas ni Isaac kay Jacob at kay Esau sa Genesis 27. 그래서 부모된 이 이삭은 야곱에게 먼저 축복하고 두 번째로 가야 될 곳을 지시했어요. Kita natin una, doon yung pagbasbas ni Isaac kay Jacob at kasunod naman ito ay sinabi niya kung ano mangyayari. 하나님이 아브라함에게 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 말씀하신 것처럼요. 부모는 자녀의 갈 길을 방향을 잡아서 이렇게 가도록 도와줘야 돼요. Kung paanong nangusap ang Diyos kay Abraham at sinabi sa kanya, iwan mo ang sambahayan ng iyong ama at tunguhin mo ang lugar na ipakikita ko sa iyo. Ganun din naman si Isaac na magulang, andun na binigyan niyang direksyon, yung patutunguhan ng anak niya. 이미 저 브엘세바 쉽게 말하면 가나안 땅에 지금 살고 있는데 바단 아람까지는요 800km가 넘는 먼 거리예요. 바단 아람으로 가도록 말씀을 하십니다. Wala doon sa Kanaan kung saan naniniraan sila, pinapapunta siya ngayon sa Padan Aram na may mahigit 800 kilometers ang layo, napakalayo nito. 왜냐 언약 붙든 야곱이 아주 하나님의 언약 그리스도하고는 전혀 상관이 없고 세상으로 이상해진 가나안 사람의 딸들 중에 아내를 맞이하지 말라는 거예요. Dahil patungo nga itong si Jacob doon sa isang lugar na wala namang ugnayan kay Kristo, kaya inihabilin sa kanya na huwag siyang mag-aasawa ng mga anak ng taga-Kanaan. 그래서 노아와 셈으로 쭉 이어지는 이 언약 계보의 이 사람들, 믿음의 사람들 에게 가서 바단 아람으로 가서 네 외조부 부두엘의 집에 이르러 거기 네 애삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라. Nabi nga sa kanya na pumunta siya sa Padan Aram sa bahay ni Betuel na ama ng kanyang ina. 지금 이제 가나안에서요. 만 살던 이제 가나안은 산골이요 돌이 많은 그런 동네예요. Ang Kanaan ay makita natin na bulubundukin at mabatong lugar. 근데 바단 아람은 저 유브라데 티브리스 이런 큰 강이 있고 이게 하란 땅 넓은 평야 지역이에요.
Makita natin na ang Padanaram, andun na malalaking ilog katulad ng Euphrates at Tigris, at andun din ang Haran na napakainam nitong lupain. 그래서 우리 자녀들은 넓은 세상을 좀 볼 수 있도록 인도해 줄 필요가 있어요. Kinakailangan din na gabayan ang mga anak na makita nila yung mas malawak na daigdig. 그래서 교회에서 우리 이제 청소년들 함께 이 방학 때나 함께 이제 이 수련회로 모여서 이 예를 들어 이제 이 마닐라에서 저 피노가이까지 라이반까지 이렇게 걸어서 이 또 가는 길도 이런 수련회도 한번 생각해 볼 필요가 있어요. Kaya't may pangangailangan din na yung halimbawa yung mga kabataan natin sa church, makapagplano tayo ng retreat para sa kanila na di ganun kalapit, no, may kalayuan yung lalakbayin nila at makiisa sila doon ngayong Yes. bakasyon. 야곱은 이렇게 떠난 뒤로요. 20년 이상 여러 곳을 이렇게 다니면서 바다나람도 갔고 가나안 땅 세겜 성읍에 이르러서 또 여기저기 머물다가 많은 어려운 일들을 이제 봤어요. Kasi ako gamit natin yung 20 taon ang nilagi niya roon, hanggang nakarating siya sa iba't ibang lugar, sa Shechem, at iba't iba yung mga naging karanasan niya rito. 이렇게 세계적인 시야를 볼 수 있도록 도와줘야 돼요. Tulungan natin ang tatay na makita nila yung mas malawak na daigdig. 이게 하나님의 자녀가 누려야 하는 축복 중에 하나지요. Dito sa mga dapat na maranasan ng mga bata, ng mga 이게 anak 지금 우리가 natin. 기도하고 있는 237 5천 종족의 내용입니다. Ito yung nilalaman ng pinapanalangin natin na 237 ng mga bansa at 5,000 people groups. 그러면서 세 번째로요. 이제 자식을 떠나보내면서 부모로서 이 만남의 축복과 이 결혼의 축복을 중시하면서 축복했어요. At bago humiwalay sa kanila ang kanilang anak, ang mga magulang doon ang habilin na magkaroon ng pinagpalang pakikipagtagpo, lalo na pagdating sa pag-aasawa. 여러분, 이 사람 잠깐 만나서 도와주는 건 누구나 다 도와줘야 되겠지만 함께 부부로 살거나 친구로 함께 손을 맞잡고 하나님의 일을 하는 데는요. 사람을 잘 골라야 돼요. Sino man, panadali ang mamimit mo ay maaring tulungan mo, maging kaibigan mo, kung sa pagpili ng mapapangasawa ay dapat na maging mainam ang pagpili. 그래서 여러분, 이제 이 파스톨들 많이 경험했겠지만 신학교에 와서 이스트포인트에 와서 함께 이렇게 만나서 결혼한 사람들요. 다 이제 잘 살고 있잖아요. Kaya makikita natin sa mga case sa East Point, maraming mga estudyante natin, nandun sila nagkakilala at nagsipag-asawa na mainam yung kanilang buhay ngayon. 그래서 합당한 결혼 할 수 있도록 하나님이 이제 이삭을 지으신 하나님이 리브가를 지어 놓으셨어요. 이삭과 리브가가 만남처럼 이제 야곱도 라헬과 만나도록 하나님이 역사하시는 거예요. Katulad ng pagtatagpo ni Isaac at ni Rebecca, ando din naman na kumilos ang Diyos sa pagtatagpo ni Jacob at ni Raquel. 여러분, 만남은 모든 것을 좌우합니다. Kita natin na ang mga taong makikilala, makatagpo natin, ito'y tumutukoy sa lahat ng bagay. 그래서 여러분이 알고 있는 주변 사람들요, 축복의 만남으로 전부 이루어질 수 있도록 명단을 적어서 계속 놓고 기도하고 그들을 위해 축복해 주세요. Kaya nga upang maging pinagpalang pakikipagtagpo yung mga taong makikilala natin sa paligid, magkaroon tayo ng listahan ng mga tao, pangalang ipapanalangin natin. 그러면서 만남 중에 아주 중요한 만남, 이제 평생 같이 살아야 되는 만남, 결혼은 많은 것을 좌우합니다. At ganun din naman, ito yung panghabang buhay na pagtatagpo, ito yung pag-aasawa, at tumutukoy naman sa napakaraming bagay. 그러면서 네 번째로 이제 이 부모가 자식된 야곱에게요, 이 축복한 내용이 전능하신 하나님을 알도록 하나님과 하나 되도록 이제 축복했어요. At ando din ang pagpapala ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob na makilala niya ang makapangyarihang Diyos at makipag-isa siya sa Diyos. 전지전능하신 하나님이 네게 복을 주시기를 원하노라. Nais ng Diyos na makapangyarihan at manlilikha na pagpalain ka. 네가 생육하고 번성하여 여러 족속을 이루게 하시기를 원하노라. Nais
ng Diyos na ikaw ay maging magbunga, magpakarami ka, at sakupin mo ang lahat 그래서 ng bansa. 결혼해서요, 믿음의 자녀들을 많이 낳아야 돼요. Kaya nga sa pag-aasawa, dapat na magkaroon ng maraming anak ng pananampalataya. 그래서 아브라함에게 허락하신 복을 주시되 너와 함께 내 자손에게도 복을 주시기를 이제 축복하잖아요. May pagpapala niya na kung paano yung pagpapala na ibinigay din kay Abraham, ay sumaiyo rin ito sa lahat ng iyong binhi. 근데 다섯 번째로요, 부모의 뜻과는 상관이 없이 내 뜻대로 내 맘대로 살았던 에서의 결혼을 보세요. At panglima, tignan naman natin yung pag-aasawa ni Esau na walang ugnayan doon sa inihabili ng kanilang magulang. 주변 가나안 사람들의 딸들 중에서 아내들을 맞았어요. Ano yung pinili niya mapangasawa? Anong na babae ng taga-Kanaan? 근데 이 야곱이요, 부모님 명 따라 바단나담으로 가고, 이제 이 가나안 사람들의 딸들은 부모들이 별로 좋아하지 않는 것을 발견했어요. At natuklasan nga niya na si Jacob ay binasbasan ni Isaac at pinapunta sa Padanaram upang doon mag-asawa dahil ayaw niya ng taga-Kanaan. 그러니까 에서가 그래 아버지 이삭의 형제인 이스마엘의 이제 이 자녀들 중에 이스마엘의 딸 이 마할랏을 아내로 맞이했어요. At na makita nga ni Esau na hindi nakalulugod sa kanilang ama, ang mga anak ng taga-Kanaan, pumunta naman siya kay Ismael at kinuhang asawa si Mahalat na kapatid na babae ni Nebayot na anak ni Ismael. 이렇게 중요한 이 상황에서 인도를 못 받으면요, 이제 에서처럼 돼요. Sa mahalagang sitwasyon, kung wala yung paggabay sa'yo, maging katulad ka ni Esau. 자, 그러면 오늘 이제 이 전체 결론을 한번 내겠습니다. Tingnan natin ang ating conclusion. 이제 아브라함을 이 언약의 이 믿음의 조상으로 부르신 하나님이요, 이제 아브라함 시대, 이삭 시대 이후에 이제 야곱의 시대가 도래했습니다. Kita natin sa panahon ni Isaac, andun ang patuloy na yung panahon ni Jacob ay dumating. 오늘 21세기에 우리 필리핀에서도 지서스 패밀리 시대가 도래했습니다. Tayo ay nasa 21st century na at ngayon ay nasa panahon tayo ng Jesus Family. 하나님은 인류 구원을 위해서 지구를 돌리세요. Naiikot ng Diyos ang mundo para sa pagliligtas ng sangkatauhan. 그래서 구원 사역이 이루어지는 언약의 현장에 우리가 항상 있어야 됩니다. Sa ministeryo ng pagliligtas, dapat nandun tayo lagi sa lugar ng tipan ng Diyos. 이 구속사의 이 언약이요, 그리스도 언약이 아브라함으로게 이제 가면서 이삭으로 이어졌었지요. At makita natin na punong tauhan sa kasaysayan ng pagtubos sa kasalanan. Nagsimula kay Abraham, nagpatuloy kay Isaac, at ngayon pinakilala sa kanilang mga anak. 오늘 본문을 통해 어제 본 대로 이삭의 아들인 야곱과 에서 중에 야곱에게 이 언약이 전승되어지며 이제 야곱의 생애가 시작이 돼요. Sa dalawang anak ni Isaac na si Jacob at si Esau, ang tipan ay naipasa kay Jacob at nagpatuloy ang kanyang buhay. 이 언약, 그리스도 언약은요, 오직 그리스도여야지 이 비법밥 되어버리면 안 돼요. Sa tipan ni Kristo, dapat tanging si Kristo ang iyong panghawakan. 그래서 언약의 순수한 혈통을 보존하기 위해서 이삭이 야곱을 하란으로 지금 보내고 있는 거예요. At upang maipagpatuloy nga na maingatan yung dalinsay na ang kanila ng tipan, ay pinapunta ni Jacob ang kanyang anak na ni Isaac si Jacob doon sa Haran. 근데 에서는 부모의 환심을 사기 위해서요, 이제 아브라함의 혈통이긴 하지요, 이스마엘의 딸과 결혼한 사건이 이제 오늘 본문에 기록되어 있지요. Makikita rin naman natin yung insidente na si Esau ay nag-asawa ng anak ni Ismael na mula sa angka ni Abraham. 그러나 하나님이 이루가시는 역사를 보세요. 이제 이 하란으로 가던 야곱이요, 베델에서 하나님을 만나고 하나님의 보좌와 직접 연결된 인격적 관계가 수립이 되는 거 있지요. At ito din naman si Jacob nang pumunta ng Haran, nakatagpo niya sa Bethel ang Diyos at tumanggap ng pagpapala tinanggap ni Abraham at ni Isaac. 이는 야곱이 이
그리스도 언약의 정통성을 이어받았음을 승인하는 중요한 사건이에요. Ito yung napakahalagang pangyayari kung saan ang tipan ni Kristo ay naipasa sa Kanya. 여러분에게 다른 것 다 필요 없습니다. 오직 그리스도만 저에게 필요합니다. 주여, 이렇게 이 결론이 나버리면요. 이게 하나님의 언약의 바통이 내게 딱 와 있는 내용이에요. Pag ang konklusyon natin ay tanging si Kristo ang ating panghawakan, ito ay maipapasa sa atin. 이때 야곱은 성전 건축과 11조 소원을 하나님께 드립니다. At si Jacob nga ay gumawa ng sumpa sa Panginoon na itatayo niya ang templo at siya magbibigay ng ikapu. 내 모든 삶을 통해서 전도와 선교를 위해서 살겠다는 소원이에요. Ano yung naisin niya na buong buhay niya ay magamit siya sa pag-ibanghelyo at pagmimisyon. 이 하나님은 이렇게 에스를 피해 도망하는 야곱을 인격적으로 만나 주셨습니다. At ganito nga nakatagpo ni Esau ang kanyang kapatid na si Jacob na tumakas mula sa kanya. 어디로 가든지 항상 함께 하시겠다고 약속해 주셨습니다. Ando na laging pangako ng Diyos na sasamahan niya ito saan man siya naroroon. 이처럼 인생 살면서요. 어렵고 힘든 삶의 현장이 내게 이렇게 닥쳐왔습니까? At sa ating bang buhay ay maraming pangyayari o may lugar, field ng mga kahirapan. 바로 그때 우리가 하나님을 인격적으로 만나는 축복의 장소가 될 수 있어요. At ang lugar na yun, maaaring doon natin personal na makatagpo ang Diyos. 그래서 우리에게 삶에서 닥쳐오는 위기는 곧 기회라고 이야기하는 거예요. Kaya nga ang ginagawa nating motto natin ay ang mga krisis, ito ay opportunity o pagkakataon sa atin. 살다 보면 삶의 현실 세상에서는요. 어렵고 힘들지 않은 사람이 없어요. Walang tao sa mundo na nabubuhay na walang anumang kahirapan. 그러나 베델의 하나님을 만나 하나님의 보좌와 하나 되는 축복 속에 들어갈 수 있게 되기를 기도하시기를 바랍니다. Pinito ay manalangin tayo na katulad ng kung paano nakatagpo doon sa Bethel ni Jacob ang Diyos, ay ganun din naman sa ating buhay. 그래서 나와 항상 함께 계신 주님과 하나 되어 임마누엘의 축복을 누리며 예배하고 섬기는 인생 되시기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na ay magkaroon tayo ng buhay na laging sumasamba at naglilingkod sa Diyos na nakatagpo natin. 이를 위해서요. 가장 중요한 게 나 중심의 예틀을 과감히 깨버려야 돼요. At ang pinakamahalaga dito para mangyari ito ay ating wasakin yung lumang frame na siyang tumatali sa atin. 이게 회개하는 것입니다. Ito ang pagsisisi. 그리고 그리스도를 오직 나의 주님으로 붙드는 거예요. At panghawakan natin tanging si Kristo na Panginoon na ating buhay. 이게 바로 회개하라 하나님의 나라가 너에게 임하였느니라. Ito yung ibig sabihin na magsisi na sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. 그러면 이제 그리스도 중심의 새 틀을 갖추어 이전과는 전혀 다른 새로운 삶을 살게 되는 거예요. At sa Panginoon Kristo ay sanayin na sarili sa bagong frame na kung saan makakatanggap ka ng mga kasagutan, magkakaroon ka ng bagong buhay. 나는 옛날 이 축복 속에 들어오기 전에는요. 오직 돈을 벌기 위해서 애를 쓰며 살았어요. Bago ako pumasok sa pagpapala na to, doon ang laging tuon ko paano ako kikita ng pera. 그러나 그리스도 오직으로 담는 뒤로는 오직 이 복음 전하는 일에 생을 걸면서 살게 됐어요. Ngunit patapos na nakilala ko si Kristo, ang naging tuon na o layunin ng buhay ko, paano ko ba ibabahagi ang Ebanghelyo? 근데 애체질이 남아 있어서요. 이 복음 전하는 이 일에도 이제 이 선교 현지의 자립이나 우리 신학교 자립을 위해서 자립 사업을 좀 해보려고 무진 애를 썼던 적이 있었어요. Ngunit dahil sa aking lumang pag-uugali, andun pa rin na sa mission field, nais kong magkaroon ng self-supporting mission at marami akong ginawang bagay, sinubukan. 근데 거기서 실패했게 하시면서 하나님이 깨닫고 붙들게 하신 게요. 아, 이 모든 일은 하나님이 하시고 나는 따르기만 하면 되는구나. 이걸 깨닫게 된 거예요. Bagamat nandun yung mga kabiguan, pagkalugi, ngunit tinuruan ako ng Panginoon na tanging ang Diyos lang ang asahan ko at tumingin lang ako sa Kanya at sumunod. 나를 부르시는 하나님이 내게 필요한 말씀을 주세요. At ang Diyos na siyang tumawag sa akin,
binibigay niya yung mensahe na kailangan. 나는 그 말씀을 아멘하여 붙들고 써보고 읽어보고 암송하며 묵상할 때 이제 주님의 뜻이 나를 통해서 이루어져 가는 거예요. At kapag nandun ang pagtugon ko ng amen sa mensahe na binigay ng Panginoon sa akin, siya ang nagsasakatuparan ng mensahe na yon sa buhay ko. 그 삶을 여러분이요 사는 걸 믿음의 삶을 산다고 그래요. Ito yung tinatawag natin na namumuhay sa pananampalataya. 그러면 여러분의 조건이 아무리 저 시골 또 시골 이 나사렛 같은 동네에 있고 아무리 어려운 이제 목수일이나 하는 그런 수준이라 할지라도 내게 모든 불리한 것, 어려운 것, 핸디캡 전부 영적 성장의 발판으로 하나님이 세워주시는 거예요. At nasa lugar man kayo katulad ng Nazareth na talagang probinsyang-probinsya o hindi man maganda ang kondisyon ng sitwasyon ninyo ngayon, ngunit ang lahat ng ito, mga kahinaan, ito ay kawalang kakayahan, magiging tungtungan natin para sa spiritual na paglago. 항상 주 안에서 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, naway lagi kayong magtagumpay sa Panginoon. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결하시고 지금 임마누엘의 축복으로 함께 하심을 감사합니다. Sa pamagitan ni Kristo, iniligtas niyo po kami at binigyan sa amin ang pagpapala ng Emmanuel. 이제 말씀 받아 삶의 현장으로 나아갈 때 언약 붙들고 그리스도와 함께 나갈 수 있도록 축복하옵소서. Sa paghawak namin sa inyong salita at paghayo sa field na aming buhay, nawa si Kristo ang aming panghawakan. 언제 어느 때나 나홀로 몸부림치지 않게 하시고 여기저기 기웃거리지 않게 하옵소서. Kailanman saan man, hindi kami gagawa mag-isa, ngunit andun ang paggabay niyo sa amin. 오직 그리스도 붙들고 주신 말씀 가운데 언약의 여정을 주님과 함께 가게 하옵소서. Nawa tayong si Kristo ang aming panghawakan at lumakad kami sa lakbayin sa tipan. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. 아멘. Amen.